Salamat sa Panginoon dahil tayo po ay binigyan ng Diyos ng pribilehiyo na magkasama dito mga kapatid. At sa ating paligid ngayon mga kapatid ay alam natin na marami pong mga nangyayaring mga pangyayari. Gera sa Cambodia, lindol naman sa ibang mga lugar at gera pa rin sa Middle East at bagyo naman dito sa atin. Kaya marami pong mga pangyayari na kung sana isang wake-up call para sa mga tao sana na bigyan nila ng pansin ang salita ng Diyos. At dahil nga nasanay na sila sa ganitong mga pangyayari, ay parang ang alam nila ay parang normal lang na pangyayari. Pero hindi nila alam mga kapatid na ito pala ay isang panawagan ng Diyos upang sa ganoon sila po ay sana ay magbalik loob ang bawat isa na kilalanin, i-acknowledge ang ating dakilang Diyos. At sa ating pong tatalakayin ngayon mga kapatid, ang title nito ay The Power of Faith, Part 1, ang kapangyarihan ng ating panampalataya. Kaya napaka-importante na ating pong maintindihan ano ba yung behind sa ating pong panampalataya sa Diyos. At basahin po natin ang isa pong sinulat ni Matthew chapter 9 verse 28 para bigyan natin ng introduction yung ating pong pag-aaral patungkol sa ating pag-aaralan, the power of faith or ang kapangyarihan ng panampalataya. Ayon dito sa Matthew chapter 9 verse 28, at nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag. At sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisampalataya baga kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, oo, Panginoon. Nang magagayoy kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, alinsunod sa inyong panampalataya ay siyang mangyari sa inyo. At nangagdilat ang kanilang mga mata at mahigpit na ipinagbili ni Jesus sa kanila na sinasabi, ingatan ninyong sinumay huwag makaalam nito. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, kami po'y muli na nagpapasalamat sa iyong pagbigay sa amin ng pribilehiyo upang ikaw po, O Diyos, sa aming pasalamatan, upang kami po'y makapaghandog sa iyo ng mga awitin ng aming panalangin. At ganon din po, Lord, sa iyong salita na aming pong tatalakayin ngayon, O Diyos. Ikaw rin po, Lord, ang siyang patuloy na mag-anoint sa iyong abang lingkod, na ako po'y iyong gagamitin, O Panginoon, bilang instrumento upang sasalitain at tatalakayin ang iyong mga salita, O Diyos, upang maging kalakasan sa bawat mga taingang makikinig ng iyong salita, maging sa aming live streaming sa online, O Diyos. Nawa, Lord, ikaw rin po, O Diyos, ang magbigay sa kanila ng desire, ng interest upang pakinggan ang iyong salita, O Panginoon. Na kung saan, O Diyos, ay aming pong tatalakayin ang kapangyarihan ng panampalataya. O Diyos, nawa, Lord, ikaw nawa ang manguna at magbendisyon sa bawat isa sa amin. At nawa ikaw po ang magkontrol sa lugar na ito, O Diyos, upang, Lord, wala pong makapag-istorbo, nalalang ng espiritu ng kaaway upang hadlangan ang aming pagkipag-ugnay sa iyo sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa text na ating nabasa, mga kapatid, ay inilalarawan ang kapansanan ng mga bulag na mga tao na lumapit sa ating Panginoon. Ngunit bago sila pagalingin, ay tinanong muna sila kung sila ba'y naniniwala na sila ay gagaling. Kaya maliwanag na binasa natin dito na ang sabi nila ay, oo, Panginoon. Ibig sabihin, meron silang positibong paniniwala na sila po'y gagaling sa pamamagitan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, yung kapangyarihan ng ating panampalataya, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng ating pong panampalataya. Hindi po lalabas o hindi po mag-ignite ang ating panampalataya kung hindi talaga tayo nananalig sa magbigay ng kagalingan. Naalala ko yung isang kapatiran na
pamangkin ni Sister Millet, na yung kanyang pamangkin ay hindi makatayo. Dinala niya sa iba-ibang mga manggagamot na ay hindi siya makatayo. At nagkataon naman na sabi ko sa kanya na ipag-pray ko yung iyong anak, sabi ko dun sa tatay niya. Naniniwala ka ba na ito ay pagalingin ng Diyos? Sabi niya sa akin, oo. Kung gayon, ipanalangin natin at bahala ang Diyos na magbigay sa kanya ng kagalingan. Kaya kinaumagahan mga kapatid ay nakita nila na nagsimula ng lumakad yung batang aming pinanalangin. Kaya hindi naman ako nagpagaling doon. Ang nagpagaling doon ay kalooban ng Diyos na siya po ipagalingin. Kaya glory to God dahil ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Kaya ang panampalataya mga kapatid ay mayroon pong dalawang kaloob. Ito po ay saving faith at gift of faith. So dalawa po. Yung saving faith or yung nakakapagligtas na pananampalataya ay mayroon pong tatlong bahagi. Ito po yung kaalaman, pagsang-ayon at pagtitiwala. Ang salitang kaalaman mga kapatid, na kung saan ay tumutukoy sa saving faith, ay ito po ay tumutukoy sa pagkakilala mo sa Diyos, pagkakilala mo sa Holy Spirit, pagkakilala mo sa anak ng Diyos, at pagkilala mo kung ano ba ang Holy Ghost. Dahil kung wala kang kaalaman sa bagay na yan, mga kapatid, ay hindi ka magkaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Dahil maliwanag ang sinabi ni Jesus Christ doon sa John 17 verse 3 na sabi niya, and this is life eternal that they might know thee. Ibig sabihin, buhay na walang hanggan pala ang ibig sabihin kung mayroon kang tinatawag na kaalaman. Kaya importante na malaman natin ang katotohanan, ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo. Dahil marami pong nagkaroon ng problema dito sa dito sa kaalaman patungkol sa Diyos. Kung kaya marami pong nagkaroon ng hati-hati dahil nga hindi po magkapareho ang kanilang understanding patungkol sa Diyos. Kaya kung babasahin natin yung Romans chapter 8 verse 11, dahil ang nilalaman ng saving faith ay tatlong bagay, kaalaman, pagsang-ayon at pagtitiwala. Yung tatlong ito ay magkasama ito na dapat nating malaman. Sabi niya, but if the spirit of Him, mapansin mo rito, dapat unawain natin ang unang paragraph na ito, but if the spirit of Him, yung spirit na tinutukoy nito mga kapatid is the saving spirit o spirit that gives life. Of Him ay tumutukoy ito sa Diyos. Yung espiritu na ito, yung kapangyarihan ng Diyos para ikaw po ay bigyan ng buhay. That raised up Jesus. Kung yung kapangyarihan ng espiritong iyan na galing sa Diyos, part ng Diyos, parte ng Diyos, hindi siya mismo yung kabuuan ng Diyos, kundi part ng kapangyarihan ng Diyos, ang siyang nagbuhay kay Jesucristo mula sa mga patay, na kung saan kung iyan din ang papasok sa atin o siyang magbuhay sa atin, ay tayo po ay mabubuhay din ng katulad ni Kristo. Dahil pag iyan po ang nagbuhay sa atin, quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. So kung ang Spirit ni Jesus Christ at ang Spirit ng Diyos na nagbibigay buhay ay manahan sa atin, yun yung magbibigay buhay sa atin mga kapatid, para baguhin o buhayin ang ating katawang namamatay. Kaya yun ang kaalaman mga kapatid patungkol sa salita ng Diyos, na kung saan magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil marami po ang dyan sa spirit na yan, dahil ang alam nila na yun talaga yung Holy Spirit, yan ay part ng Diyos. Yan yung nagbibigay buhay na parte ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos na lumalabas sa Kanya. Hindi siya mismo, kundi siya ang part ng Diyos na nagbibigay buhay. Yan yung kaalaman. So, pangalawa ay pagsang-ayon. Kung ikaw po ay nagsasang-ayon sa ganong understanding na tinutukoy dito sa Romans chapter 8 verse 29, ibig sabihin, sumasang-ayon ka
na yung salita ng Diyos, yun po ang nagpatutuo sa Diyos mismo. At kung ikaw ay nagsasang-ayon, ibig sabihin, diyan magsisimula yung pagtitiwala sa salita ng Diyos. So ang pagtitiwala, mga kapatid, kaalaman at pagsang-ayon is equals to saving faith, ang kanyang ibig sabihin. Ito ay regalo ng Diyos sa atin, mga hintil. Hindi ito para sa mga Hudyo. Sabi pa rito sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace have you been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." So, tayo po ay naligtas sa pamagitan ng ating panampalataya. That is the power of faith, not of works, that no man should glory. Ephesians chapter 2 verse 9. Ito rin ang pinaka-foundation ng ating relasyon sa Diyos, mga kapatid. So, yung kaalaman, pagsang-ayon, at ano pa yung isa? Pagtitiwala is pinaka-foundation ng ating relasyon sa Diyos. Kung wala yan, mga kapatid, na kaalaman patungkol sa Diyos, na nalalaman natin kung ano talaga ang Diyos, dahil marami po ang nagtuturo kung sino talaga ang Diyos, kung sino yung Holy Ghost, kung sino yung anak ng Diyos. Kaya minsan nagkaroon sa tinatawag na tatlong persona ng Diyos dahil sa ganong klase ng understanding. Pangalawa, the gift of faith, mga kapatid, ay kaloob ng Diyos na may pambihirang pananalig sa Diyos. Yan po yung gift, yung kaloob ng ating panampalataya. Sabi nga rito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 1, "Now concerning spiritual gifts, brethren, I will not have you ignorant," meaning, nais ipaliwanag ni Apostol Pablo na ang kaibahan ng saving faith na tatanggapin natin ay, mga kapatid, ay naiba sa gift of faith, mga kapatid. Verse 3, "Wherefore, I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed." So mapansin mo rito, "Wherefore I give you to understand that no man is speaking by the Spirit of God." So ibig sabihin, walang taong nagtuturo patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. So Spirit is, ang term nito, ang kahulugan na ibang term na kahulugan is power of God. "Calleth Jesus accursed, and that no man can see that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost." So kung wala sa Kanya, yung power ng Diyos, yung kaalaman ng Diyos na ibigay sa Kanya, mga kapatid, ay hindi niya pwedeng sabihin na si Jesus Christ ay maintindihan mo na siya po ay Holy Ghost, mga kapatid. Ito ang sulat na coincide din sa John chapter 1 John chapter 4 verse 1 and 2. Sige po, para maintindihan natin bakit ano ba yung "that no man speaketh by the Spirit." 1 John chapter 4 verse 1 and 2. "Beloved, believe not every spirit." So may binanggit siya rito, "Beloved, believe not every spirit." Ibig sabihin, yung mga nagtuturo patungkol sa Diyos. "But try the spirits whether they are of God." So subukan mo raw yung nagtuturo na yan ng patungkol sa Diyos. "Because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye the Spirit of God." So dito daw malalaman mo kung siya po ay nagtuturo patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. "Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God." So bawat taong nagtuturo at kinukumpisal na si Jesucristo ay dumating na tao, iyan po ay sa Diyos. So napakaliwanag na kung saan ay iniiba ng iba ang kanilang pagtuturo patungkol dito. So maliwanag dito ang sinabi ni John na sabi niya, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, yung nagtuturo ng salita ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. So ibig sabihin, dahil ganun ang ating understanding, maliwanag na tayo po ay sa Diyos, mga kapatid. Kaya bago tayo magkaroon ng kaloob, mananahan muna sa iyo yung Holy Ghost. Para sa ganun, maintindihan mo
kung ano ang itinuturo ng isang tao patungkol sa Diyos. Dahil kung wala sa iyo ang Holy Ghost, mga kapatid, na kung saan ay mayroon dong Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ni Jesus Christ. Kaya maintindihan mo ngayon kung ano po yung Holy Ghost. Dahil ang Holy Ghost, mga kapatid, ay Espiritu ng taong namatay. So dahil si Kristo ang namatay, hindi naman ang Diyos ang namatay, kaya ang tawag sa Kanya ay Ghost. Sa ibang termino, siya ay Espiritu. Ang Diyos naman ay mayroong Espiritu din. Yung part sa Kanya na lumalabas sa Kanya na kung saan ay nanahan kay Jesus Christ at hindi na iyon maghihiwalay. Once na pumasok sa atin yung Holy Ghost, ayan ang sinasabi dito sa Ephesians chapter 4, verse 30, na tayo po ay nilagyan ng tanda ng Holy Spirit. Ang Diyos ang nagbigay ng tanda. Dahil nandun yung Espiritu niya at ang Espiritu ni Jesus Christ na tanda na pagdating ng panahon ng rapture day ay alam niya kung sino yung kanyang aagawin, mga kapatid. Maliwanag ba, mga kapatid? Ito ang mga gift of faith na ibibigay ng Diyos ayon sa ministry na ati pong gagampanan, na iyong gagampanan. So yung gift na yan, mga kaloob, mga kapatid, ay iba-iba po yung mga kaloob. Ay sabi nga rito ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 12 verse 10, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. Kapatid, ito po yung mga kaloob, ito yung mga gift. Kung mananahan sa iyo yung Holy Ghost, ay magkaroon ka ng mga ganitong mga kaloob, brothers and sisters. Kaya kung mayroon kang kaloob ng mga ganito, mga kapatid, ibig sabihin, ito po patunay na kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa isang tao. Kaya nga sabi nga rito sa ating pong pambugad na sinabi nga rito na ang kaloob ng Diyos ay mayroong pambihirang pananalig sa Diyos. Kaya kung mayroon kang pambihirang pananalig sa Diyos, ay magagawa mo yung ginawa rin ng ating Panginoon nung unang panahon na siya po'y nabubuhay. Kaya nga sabi niya, ang inyong pong nakikita ay mas magagawa pa ninyo kung kayo ay mayroong pananalig na katulad ng butil ng mustasa. Bakit sinabi niya butil ng mustasa? Maliit naman yan. Dahil ang butil ng mustasa ay habang patagal ng patagal ay nananatili na kung saan ay kahit maliit pero nananatili ang kanyang pagka-ganong pundasyon. Nananatili ang kanyang relasyon sa Panginoon. So dito po sa ating pagbabalangkas ay ating pong repasuhin ang pundasyon ng ating relasyon sa Diyos. So ating pong aalamin, mga kapatid, bakit, mga kapatid, dahil minsan ang ating pong kaugnayan sa Diyos dahil sa maraming mga pagsubok na nangyayari, nauuga din ito ng samot-saring pagsubok sa buhay natin. Tulad ng mga stress sa work, sa kapwa, sa financial problem na naharap natin minsan. Marami pong nagiging dahilan dahil doon tayo nauuga sa maraming mga pagsubok na nangyayari sa buhay natin. Kung kaya minsan, ang ating panampalataya, ang kaugnayan natin sa Diyos ay nauuga din, mga kapatid. Kung wala ka talagang matibay na understanding, kaalaman patungkol sa Diyos. Ang panampalataya ay naitipong katulad ng pagtatayo ng isang bahay, mga kapatid. Isang building. At ang mga materyales na dapat mong ihanda dapat ay kailangan ugnay ito sa sa plano ng bahay na yan. At kung ang isang tao ay nagsimulang magtayo nito, dapat may positibo siyang tawag nito plano, dahilan. O nananalig siya na meron siyang budget na pwede niyang igastos para itayo yung bahay na yun. So tayo rin naman, mga kapatid, ano po yung ating budget sa ating spiritual na kaugnayan sa Diyos? Yung ating panahon, yung ating pagpunta rito, yan po yung ating kapital. Kaya kailangan magkapital ka ng iyong spiritual. Kapatid, hindi lang literal ang ating bibigyan ng puhunan, mamuhunan tayo spiritually.
Ngunit sa spiritual na pamuhunan, mga kapatid, ay kailangan mamuhunan ka ng maayos na pamumuhunan. Dapat ang iyong mga material na gagamitin ay dapat ugnay doon sa master builder ng ating panampalataya. Kaya sabi nga rito ni Apostol Pablo, ni Lucas pala, sa isang bahagi ng sulat ni Lucas, ay ganito po ang kanyang sinabi. Luke chapter 14, verse 28 hanggang 30. Sapagkat, sabi niya, verse 28, alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog o building, ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipapagtapos. So, kailangan muna ikaw ay mayroong kang feasibility study kung kaya mo bang magtayo ng isang building na yan. Ibig sabihin, sigurado ka na mayroon kang halaga na gagastusin, na igugugol upang alam mo na ito po ay maitatapos, mga kapatid. Verse 29, Baka, kung mailagay na niya ang patibayan, yung foundation, ay hindi matapos. Ang lahat ng mga makakita ay mga simulang siyang libakin. Kakantyawan ka ng mga tao. O, kita mo yung brother na yan, nagtayo ng bahay, nakatiwangwang, hindi natapos. So marami pong magkakantyaw sa taong iyan. Nasasabihin, nagpasimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. So tama naman yung sinulat ni Lucas dito, dahil minsan may makita tayong mga tao ngayon na dahil sa kayabangan, nagsimula siyang maglagay ng pundasyon, pero hindi pa niya maitapos dahil kulang na siya sa budget at mali ang kanyang plano na ginawa, mga kapatid. Kaya kung sa spiritual na buhay, mga kapatid, tanungin mo muna ang sarili mo kung gusto mo bang maging alagad ng Diyos. Di ba? Magka-coincide lang. Kung ikaw magtatayo, ay alamin mo muna, mag-isip-isip ka, umupo ka muna. At tingnan mo kung kaya mo bang gastusan ang pagtayo ng building na yan. Ganon sa spiritual, ay tanungin mo muna ang sarili mo kung gusto mo bang maging alagad ng Diyos. Dahil kung hindi at nakikisama ka lang sa pagsamba, delikado yan na ginagawa mo lang na rason ang isang tao upang ikaw ay sasamba. Hindi yan maganda na klase ng kaisipan ng isang Kristiyano. Dahil sabi ni Apostol Pablo ay ganito, 1 Corinthians chapter 11 verse 28 and 29. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of that cup. Datapwat siyasiyatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ibig sabihin, tingnan mo muna ang sarili mo. Kung ikaw ba talaga ay sincero. Dahil kung makikain ka sa salita ng Diyos, ay delikado yan na wala palang pumapasok sa buhay mo, ginagawa mo lang pala na parang palipasan ng oras, mga kapatid. Verse 29, sapagkat ang kumakain at umiinom, ibig sabihin, yung nakikinig at tumatanggap ng salita ng Diyos, ay kumakain at umiinom ng hatol. Ibig sabihin, kung ikaw ay nandito sa loob ng simbahan at wala ka naman sa iyong sarili, ay kumakain ka at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, sa iyong sarili. Kung hindi niya kinakaila ang katawan ng Panginoon. Ibig sabihin, ikaw ay plastic na nandito lang at hindi ka man pala talaga sincero na nakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Meaning, siguruhin mo muna kung kaya mo bang maging tapat sa pagtanggap ng reliyong ito. Dapat mong malaman na may karapatang hatol kung nagkukunyari ka lang at hindi sincero sa iyong kaugnayan sa Diyos, mga kapatid. Kaya delikado, mga kapatid, na tayo po ay sumasamba, na ikaw po ay nakikisama lang, pero hindi ka man talaga nakikinig, hindi ka man talaga tapat ang iyong damdamin, ang iyong puso, wala talaga sa iyo yung salita ng Diyos. Kaya sabi nga ni Pedro, 2 Peter chapter 2 verse 21, 22. Sabi niya, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran. Mabuti pa na hindi mo alam yung salita na ito ng katotohanan. Kaysa sa nalaman mo, kaysa pagkatapos
na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanya. Ibig sabihin, pagkatapos na nakilala mo, ay hindi mo ito binigyan ng pansin sa buhay mo. Hindi ito pinapasok mo sa buhay mo, mga kapatid. Para kang tumalikod sa utos ng Diyos. Hindi mo pinansin. Kaya kita mo yung kalamidad ngayon, mga kapatid, ay wake up call yan sa mga tao dahil hindi nila binigyang pansin ang pag-aaral, pagkaalam sa tunay na dahilan kung sino talaga ang Diyos. Verse 22, nangyari sa kanila ngayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali, ibig sabihin, doon sa putik, ang babaeng baboy na nahugasan. Tingnan mo yung baboy na pinaliguan ng malinis na tubig, babalik uli doon sa putik para siya ay maputikan uli. Ganon po yung klase ng tao. Kaya, mga kapatid, dapat tingnan natin kung bakit pumasok ka sa ganitong reliyon. Kailangan siguruduhin mo muna, kapatid. Tama ba ang mga materialis na hawak mo, hawak-hawak mo ngayon? Tama ba yung iyong hinahawakang understanding? Tama ba yung iyong kaunawaan? Tama ba na ikaw ay sumasang-ayon, mga kapatid, sa salita ng Diyos? Inline ba ito sa plano ng Diyos? Kaya mo bang itayo ang pundasyon na nais ng Diyos na itayo mo? So ito yung mga tanong na dapat mong sagutin sa iyong sarili. Kaya mo bang harapin ang pagsubok sakaling lalapit ito sa iyo? Dapat mong malaman, mga kapatid, na ang paglapit sa Diyos ay walang atrasan. Hindi ka pwedeng umatras dahil mabuti pa raw na hindi mo nakita ang katotohanan pagkatapos ikaw po ay lalabas, mga kapatid. Walang atrasan ang pagpasok sa iyong relasyon sa Diyos. Dapat walang namagitan. Pag ikaw po ay pumasok sa ganitong sitwasyon ng iyong panampalataya, dapat walang namamagitan na pagdududa. Dahil pinili mo ito. Pinili mo ang isang bagay, dapat hindi ka nagdududa, mga kapatid. Dahil kung minsan kasi ang pagdududa ay nagiging sanhi ng kawalan ng pakikinig, mga kapatid. James chapter 1 verse 8. Ganito po ang kanyang sinabi, a double-minded man is unstable in all his ways. Ang taong may dalawang akala o mapagduda ay walang tiyaga. Wala talagang tiyaga yung taong hindi talaga siya sincero, yung wala bang katapatan sa kanya. Hindi mo makikita sa kanya yung tinatawag na sinseridad. Kaya hindi mo makita sa kanya yung talagang siya po ay nandyan na talagang sinserong nagpupuri sa Diyos. Sabi niya, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Ibig sabihin, yung kanyang kaugnayan sa Diyos. So maliwanag na ang pagdududa ay hindi kasama sa mga sangkap sa pag-build ng ating relasyon sa Diyos. Hindi yan kasamang ng mga materialis. Kung ikaw talaga ay magkaroon ng relasyon sa Diyos, hindi yan kasama, mga kapatid. Dahil, bakit? Sisirain niya ang pagtatayo nito ng iyong spiritual na bahay, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 3 verse 14 to 15, if any man's work abide, which he had built thereupon, he shall receive a reward. Yun po yung mangyayari. Kung ang gawa ng sinuman ay manatili, ibig sabihin yung iyong kaugnayan sa Diyos ay nananatili kang tapat at sincero. Sabi niya na sa kanyang itinayo. Ibig sabihin yung tinayuan mong panampalataya ay tatanggap siya ng reward. Ibig sabihin tatanggap siya ng regalo o reward mula sa Diyos dahil nanatili siya doon sa kanyang relasyon sa Panginoon. That is the promise na dapat inline tayo sa master builder ng spiritual na bahay ng Diyos. Mga kapatid. Dahil si Kristo ang may akda, siya yung author. Kaya nga sabi nga rito sa Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Dapat doon lang tayo tumingin sa ating Panginoon.
Hindi tayo titingin kay Brother John o sa akin o kanino man, huwag nating tingnan. Kundi ang ating tingnan ng ating panampalataya ay sa ating Panginoon. Doon tayo tumutok, siya yung pinakahalimbawa, siya yung pinadala ng Diyos na halimbawa ng ating panampalataya kung paano siya po ay naging matagumpay hanggang doon sa krus. There you are. So kailangan mong aralin and be patient sa larangan ng pagtatayo ng iyong relasyon sa master builder ng bahay mo espiritual. So kailangan mo talaga na talagang kalma, be patient. Dahil ang pagiging kalma is ang kanyang susunod na mangyayari ay kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Dahil ikaw man ang karpentero sa itinatayo, sundin mo kung ano ang nasa loob ng plano ng bahay na itinatayo natin, mga kapatid. Dahil kung hindi mo sinunod yung plano, kapatid, ay ibig sabihin hindi mabubuo ang isang building ng maayos kung hindi mo naman sinusunod ang plano ng iyong itinatayo. Ganon din sa spiritual. Dapat sundin mo yung plano ng Diyos spiritually. Sabi ni Pablo sa sulat niya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11 ay ganito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan o ibig sabihin pundasyon, kundi ang nalalagay na ito ay si Kristo Jesus. Hindi pwede na maglagay ka pa ng iba pang pundasyon, na iba pang mga tawag nito na doktrina. Dahil nandun na nga, inilagay nga ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo ang kanyang doktrina, mga kapatid. Kaya di mo pwedeng palitan o baguhin man ang plano para dito sa ibinigay sa atin ng Diyos. Yes. Diba? Kung tayo sumusunod sa plano ng Diyos, sabi nga dun sa 10:28, na sino man na hinawakan ng Diyos ay wala pwedeng makapag-agaw sa Kanya. Bakit walang makapag-agaw? Dahil hinawakan ka rin ng ating Panginoon. Yes. Dahil ikaw po ay nanatili sa pundasyon, sa plano ng Diyos. Kaya, mga kapatid, dapat nating malaman ng Diyos ang may kontrol ng lahat. Ang dapat lang nating gawin ay mag-submit. Yun lang ang kailangan nating gawin. Mag-submit tayo sa plano ng Diyos. Amen? 1 Corinthians chapter 3 verse 9, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ibig sabihin, kamanggagawa. Maliwanag na tayo po ay kasamang nagtatrabaho. Ang Diyos ay nagtatrabaho sa iyo at dapat mo ring itrabaho ito. Upang sa ganon, sabi nga rito, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos, sabi niya, verse 10, na ibinigay sa akin, sabi ni Apostol Pablo, na tulad ng isang matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan, yung pundasyon ng ating panampalataya, at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit, ingatan ng bawat tao na kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito, mga kapatid. Kaya dapat tingnan mo kung tama ba ang iyong understanding, tingnan mo ba kung tama ba ang iyong kaalaman sa iyong pagkilala sa Diyos. Dahil sabi ni Apostol Pablo, na sabi niya maraming nagtayo sa ibabaw ng pundasyong iyan. Ang warning niya rito, ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Paano ba tayo nakipag-ugnay sa Diyos? Paano ba tayo naging matalinong tagapagtayo o tagasunod, sumusunod sa plano ng Diyos? Meaning, paano ka sumusunod? Paano ito na-apply sa buhay mo? Hindi mabigat ang pag-comply sa Diyos dahil, mga kapatid, hindi mabigat. Bakit? Dahil, sabi niya, ang sino ang nabibigatan ay lumapit sa akin at bibigyan ko ng kagaanan sa buhay espiritual.
mayroon namang option ang Diyos ang Panginoon. Dahil kung ikaw ay sinusubukan, ikaw po ay talagang nabibigatan sa problema mo, sabi niya, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." So magbibigay siya sa atin ng kapahingan, ibig sabihin kagaanan. Magaan lang naman ang plano ng Diyos Ang kailangan mo lang ay mag-submit sa atin, Panginoon, mga kapatid. Kaya, ang foundation ng ating relasyon kay Kristo ay kaalaman sa Kanya at sa Ama. Yan ang pinaka-pundasyon, mga kapatid. That is the power of faith. Sabi nga sa John 17 verse 3, to know the truth is eternal life. Pag nalaman natin ang katotohanan, mga kapatid, sabi nga ni Jesus Christ, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila. So yung kaalaman ay buhay na walang hanggan, mga kapatid. Iyan ang isa sa mga materialis na dapat nating ilagay sa ating pong pagbibuild ng ating spiritual na kaugnayan sa Diyos. Ngayon dito sa isa naman, now what is the power of faith? Ano ba ang kapangyarihan ng panampalataya? Ito yung kapangyarihan na taos-pusong pagsunod sa salita ng Diyos. Yan ang power of faith. Kung isang Kristiyano ay may damdamin sa pagsunod is equals biyaya sa iyo at love sa Panginoon. Yan po yung kanyang equivalent, mga kapatid. Sabi nga John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Kaya kung mahal natin ang Diyos, ibig sabihin, ay sundin mo yung kanyang plano. Yung utos. Kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. At ang pagtupad sa utos ng Diyos ay sign ng tunay na alagad ng Diyos na katulad ni Enoch, mga kapatid. Diba? So si Enoch ay isa sa mga karakter dito sa Bible na talagang lumakad siya ayon sa kalooban ng Diyos. Hebrews chapter 11 verse 5, by faith Enoch was translated that he should not see it, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. So yun po yung nangyari kay Enoch. Sa panampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan. Ibig sabihin nawala sapagkat siya ay inilipat ng Diyos. Sapagkat, ito ang tingnan natin, bago siya inilipat ay pinatutuhanan sa kanyang siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, ano ba ang ibig sabihin ng kalugod-lugod sa Diyos? Mga kapatid. So the power of faith is paglilingkod. Kaya dahil dyan si Enoch, before na siya kinuha ng Diyos, siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Yes. Sa ibang termino, ang kalugod-lugod, sa ibang termino sa Tagalog ay mayroong magandang kalooban. O kaya'y nagbigay kasiyan sa mata ng Diyos. Enoch, walk with God. So kung tayo po ay nagbigay kasiyahan sa Diyos, na hindi tayo naging plastic sa pagpuri, pagsamba sa Diyos, ibig sabihin, nasisihan ang Diyos. Masaya ang Diyos na tumitingin sa atin, lalo tayong pagpapalain. Dahil iniugnay natin ang ating sarili na katulad ni Enoch, mga kapatid. Dahil, mapansin mo rito, bago siya inilipat na translate, ay ipinakita niya muna ang kanyang kalooban na ang Diyos ay nabigyan niya ng kasiyahan, mga kapatid. That is the power of faith, mga kapatid. Ang mga believer sa panahon ni Pablo, mga kapatid, ay ating pong tingnan, ay ganito sila noon. 1 Corinthians chapter 16, verse 15. Basahin natin. I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves
to the ministry of the saints. Ano sabi niya? Addicted. Addict. Na-addict sila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ganon din tayo. Dapat addict tayo, mga kapatid. Hindi tayo parang inuutusan, kundi tayo po'y addicted. Kaya yung mga believer noon sa panahon ni Apostol Pablo, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Ganyan ang attitude nila noon. They serve God wholeheartedly, done with charity. Ganun po ang kanilang damdamin. Addict sila na makinig ng salita ng Diyos. Addict sila na magsamba sa Diyos. Addict sila na magpasalamat sa Diyos, mga kapatid. Hindi sila addict sa marijuana, kundi addict sila sa salita ng Diyos, mga kapatid. That is the power of faith, mga kapatid. The power of faith is healing, kagalingan. Ang isang halimbawa ay mababasa natin sa Matthew chapter 9 verse 20 to 22. Dahil ang kapangyarihan ng panampalataya natin ay nagbibigay ng kagalingan. At narito verse 20, Matthew chapter 9. Ang isang babaeng inagasan, ibig sabihin dinudugo ng 12 taon, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, yung damit ng ating Panginoon. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, doon sa babae, kung mahipo kuman lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Ganyan po kapangyarihan yung kanyang, tawag nito, yung kanyang desire. So dapat meron tayong desire sa Diyos. Palagi, ang desire natin ay maging tapat sa Diyos. Datapwat, verse 22. Paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya, ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong panampalataya. At gumaling ang babae mula sa oras na iyon. So, yung panampalataya natin, pag ito po ay talagang addict sa ating pong relasyon sa Diyos, ibig sabihin merong lalabas sa atin na kapangyarihan. Bakit? Bakit may lalabas na kapangyarihan? Dahil ang Espiritong meron sa atin, mga kapatid, ay part ng Diyos. Doon sa kaluluwa ay inilagay ng Diyos yung kanyang part o parte ng Diyos na kung saan yun ang nagiging koneksyon natin sa Diyos. Ngunit maliban pa doon, kung manahan sa atin at mag-indwell yung Holy Ghost na yun, na kung saan nandun din ang Diyos at nandun din yung ang Espiritu ng ating Panginoon ay nag-indwell sa atin. Ibig sabihin, kung ang ating panampalataya ay talagang napakataas at adik ka talaga sa ating panampalataya, mga kapatid, sa ating relasyon sa Diyos. Meaning to say, ay meron kang kapangyarihang lalabas sa iyo. Katulad dito sa nangyayaring ito, mga kapatid, na ang mga tao sa panahon ni Apostol Pablo is addict sa kanilang relasyon sa pagsunod sa salita ng Diyos. The power of faith is hearing, mga kapatid. So then, kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. So yung kapangyarihan pala ng panampalataya ay manggagaling muna sa pakikinig. Dahil sa ating pakikinig mga kapatid, ay doon po magsisimula yung ating pong kaalaman patungkol sa Diyos. At dahil doon, ikaw po ay magkakaroon ng malalim na panampalataya sa Diyos. That's why, every Sunday, nandito tayo mga kapatid para makinig. Kaya pay attention tayo kung mayroong nagsasalita dito sa pulpitong ito, mga kapatid. Diba? Dahil sa pakikinig, doon tayo nagkakaroon ng tinatawag na panampalataya. Yun yung kapangyarihan ng panampalataya. Kaya lang nating makinig. He that heareth me, sabi niya rito ni Lucas chapter 10, verse 16, according to Christ, ito po ang kanyang sinabi. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo.
So, dalawa po ang iyong itsapuera dito. Kung hindi ka makinig sa nagsasalita dito, mga kapatid. Dahil dito, may power dito, mga kapatid, na lumalabas na kung saan ay ang ating sinasalita ay patungkol sa salita ng Diyos. Kaya nga, every Sunday, nandito tayo, mga kapatid, para sa ganon ay makinig ng salita ng Diyos. Kaya, nagkaroon ng warning, sinabi ni Jesus Christ, na kung ang nakikinig sa inyo, ito naman ay, ang pinagsabihan niya rito ay mga apostol. Pero ito naman ay pwede rin magamit sa ating panahon, mga kapatid. Dahil ganon din ang ating pong kagawian na sinasabi at ginagawa. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Kung nakikinig kayo sa akin, ay nakikinig kayo sa kay Jesus Christ. At hindi lang sa Kanya, kundi nakikinig din tayo sa nagsugo sa Kanya, mga kapatid. Kaya ang gagawin natin ay maging addicted tayo sa salita ng Diyos. Para sa ganon, tayo po ay lalabas doon ang tinatawag na kapangyarihan ng panampalataya. Ang kapangyarihan ng panampalataya, mga kapatid, ay nasusukat sa iyo. Dahil ikaw naman ang mayroong hawak ng iyong pagtatayo ng iyong spiritual na bahay, mga kapatid. Ikaw naman yung mayroong kaugnayan sa Diyos. Alam mo ang iyong damdamin. Alam mo yung iyong isip. Alam mo yung iyong, kung sincero ka ba talaga o tapat ka sa Kanya, ikaw ang may alam dyan. Hindi yung pastor ang nakakaalam, kundi ikaw ang nakakaalam. Kaso lang, ang mga bagay na ating pinag-aralan ito, mga kapatid, ay ito po ang inyong pagsusundan upang malaman ninyo kung paano po tayo magkakaroon ng tinatawag na malalim na kaugnayan sa Diyos. Ang kaugnayan sa Diyos, mga kapatid, ay hindi po basta-basta. Sa ngayon, hindi mo pa nararamdaman. Ngunit pagdating ng panahon nang matupad ang mga propesiya na yan sa Sekaraya, sa Mika, sa Isaiah, sa Daniel, kapatid, ay doon na natin malaman na totoo pala ang salita ng Diyos. Pero sa ngayon, parang hindi pa natin nararamdaman kasi. Tayo kasi mga tao ay to see is to believe. Hindi tayo maniniwala kung hindi natin nakikita muna yung ebidensya. Pero sabi nga rito sa Hebrews chapter 11 verse 1, basahin natin. Ngayon ang panampalataya ay isa pong bagay na ating pong inasahan at isang pong ebidensya ng mga bagay na hindi natin nakita. Di ba? So, nagkaroon tayo ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng pagtitiwala, yung panampalataya sa isang bagay na ating pong inaasahan. Ngunit kahit man hindi natin ito nakita, mga kapatid, ay still na tayo umaasa pa rin. Mga kapatid, yan po yung kapangyarihan ng panampalataya. Kaya nga maraming ebidensya. Dito nga, verse 2 sabi niya, for by it the elders obtain a good report. Doon sa kanyang panampalataya, tayo nagkaroon ng magandang report. Through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God. So yung mundong ito ay, ang Diyos po ang naglikha. Siya yung nagpurma, mga kapatid. At upang sa ganoon, so that the things which are seen were not made of things which do appear. Mga kapatid, wala pong nakikita kung wala po yung salita ng Diyos. Dahil sa pamagitan ng salita ng Diyos ay doon napapatunayan na mayroong Diyos, mga kapatid. Ayon nga sa Romans chapter 1 verse 20 ay ganito po ang kanyang sinabi. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Wala tayong maidadahilan. Sino bang gumawa ng universe? Yan po yung ebidensya na mayroong Diyos na may control ng buong sangsinukob ng universe. Kaya sa pamagitan niyan, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng tinatawag na panampalataya dahil nga doon sa ebidensyang na ipakita ng Diyos.
Dahil doon mga kapatid, ay itinuturuan tayo ng Diyos na magkaroon ng panampalataya, ng kaalaman, pagsang-ayon at pagtitiwala. Dahil kung wala tayong kaalaman at hindi ka nagsasang-ayon, ibig sabihin walang kabuluhan ng ating pagtitiwala. Yun yung saving faith. Yun yung pong kaligtasan. Ang panampalatayang makapagligtas. Anong klaseng panampalataya yan? Anong pundasyon ang inilagay ng Diyos para tayo po ay magkaroon ng tunay na pundasyon, mga kapatid? Sabi nga rito sa Ephesians chapter 4, 5 and 6, yun po ang pinaka-pundasyon ng ating pong kaugnayan sa Diyos. Kasi kung wala kang ganong pundasyon, mga kapatid, ay maaring maiiba yung iyong pagkilala sa Diyos. Kaya yung panampalatayang makapagligtas ay nakapokus doon sa kaalaman. Sabi niya rito, there is one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling. So meron tayong pag-asa sa ating pong panampalataya. One Lord, one faith, one baptism. Isa lang na panampalataya, mga kapatid. Kahit man inuulit-ulit natin ito, mga kapatid, ay ganon pa rin na kung saan. Bakit natin inuulit? Dahil nabugbog tayo ng maraming pagsubok sa buhay natin. At doon sa mga pagsubok na yon, ay minsan po ay nagkaroon tayo ng panglulupaypay, panghihina. Kaya ngayon ay panahon ng taglamig. Marami ngayon na lumalamig sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Bakit? Dahil hindi nila na-recognize yung grasya ng Diyos sa buhay nila. Kahit man marami, maliit man, nandyan na nangyayari sa buhay nila, still hindi nila na-recognize, mga kapatid. Bakit? Dahil wala talaga siyang sincero sa kanyang kasinsiruhan, sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Kaya, napaka-importante na mayroon tayong tinatawag na pagtitiwala. At yung pagtitiwala na yun, dapat ikaw ay sumang-ayon sa salita ng Diyos. Dahil yun po yung ibinigay sa atin na kaalaman. At dahil doon, mga kapatid, ay doon tayo kukuha ng ating pong tawag nito upang tayo maging malakas. At dahil doon, maging addicted na tayo sa pagtugon ng anuman na sasabihin ng Diyos. Amen? Yes. Kaya, mapalad po tayo. Yes, true. Dahil tayo po inaligtas sa ganitong pangyayari. Sa ganitong kalamidad, ibang tao ngayon sa mundo natin ay grabe ang kanilang pag-iyak dahil sa nangyari sa buhay nila. Baha hanggang atip. Ang iba naman namatayan. Ang iba naman ay kung ano-anong mga pangyayari o delubyo sa buhay nila. That's true. Sana nakita nila na iyan po ay isang judgment ng Diyos. Iyan po ay wake-up call sana sa kanila. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Yes. That is the power of faith na ating pinag-aralan. Na kung saan ay yung mga believer noon sa Akaya, yung unang bunga doon sa Akaya, mga kapatid, they have addicted themselves to the ministry of the saints. Yes. Palakpan mo natin ang Panginoon. At sana ay meron kayong napulot sa ating pong part 1 na pag-aaral patungkol sa ang kapangyarihan ng panampalataya. O dakilang Diyos, kami po ay muli na nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong salita na amin pong binalangkas sa oras na ito. At nawa, Lord, ito po ay magbigay sa amin katugunan, kalakasan sa aming relasyon sa iyo. Napaka-importante, O Panginoon, na amin pong pangangalagaan ang aming relasyon sa iyo, O Diyos, dahil alam namin na dito po kami ay kukuha ng aming lakas espiritual. At alam namin na kami po ay mayroong reward pagdating ng panahon kung kami po ay nanatili sa ganitong pundasyon. Salamat po, dakilang Diyos. At Lord, lahat ng kapurihan at Lord, pagpupuri at glory and honor belong to you, God. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Shall we shout, praise the Lord? Praise the Lord. Thank you, Brother Willie. Thank you for the message about the power of faith.
the power of faith. Nagpintas, no dadayta kanya tayo, no dati faith tayo, ada ito power na, power to heal, power to come to church. That is the power of faith, because you have faith in God. You have the power to come, to sacrifice your time, to come. You have to addicted ourselves to the ministry. That is the power of faith. So, the Hebrews, you can read that. All those prophets is because of faith. Nagtagumpay sila ng dahil sa pananampalataya, mga kapatid. So, thank you. We really thank the Lord for that message. So, I was reminded about this, what is happening today. Happening, iti lawlaw tayo, iti Lubong, about what happened in Texas. The fire in the nangyari nga wildfire di Amerika lang, airplane nga nagbinmagsak at I was reminded of all these things happening in our midst, the war happening. Amin na gito'y pointing to the coming of the Lord. Adangay ti may sangay nga nag-testimony na may sangay soldado ti Joyce ay anyway we have time. Nangabasa kay di kunana all these things kunana I don't know about the rapture, but the Lord showed me everything about the end of time. But happened in Texas kunana, they could eat us climate change, but they don't know that it's a judgment of the Lord. What happened in that fire, kunana nga is a coincidence. What happened, it is nangyari lang, they don't know that it's the judgment of the Lord. The coming of the Lord is near. So nabasa ko man day how the Lord speaks to him. Kung na-inline mo iti faith tayo, iti solo tayo about the rapture, about the millennium, about the sixth trumpet. Nakita ko man ko at this inline mo. So nakita na nga iti mangyari kaya ito yung time. So iti tao ko na may adayuda iti apo because you always quote it as climate change. Whatever happens ko na is a coincidence. They don't know that it's the Lord's judgment. He's speaking to the people, warning the people, but the people don't say because the Jegarot Tikonada, oh, it's a coincidence. Oh, it's a climate change. But to us, that is the judgment of God. That is a wake up call of God to us to be more sincere until the rapture day. So napintas pi man di dyan nanood ko about his testimonies. So thank you, my brothers and sisters. So that's concerning the Konana about the Holy Spirit, the Holy Ghost. Yes, of course, in this church we always acknowledge the Holy Spirit, that is God Himself alone, the Father whom we refers to the Father, that is the Holy Spirit. To God, that is the Holy Spirit. We acknowledge Him. Diba? But the indwelling, ako na tayo, that is the Holy Ghost indwelled in us, which ako na we will make our abode with us. That is the Holy Ghost. That is the Ghost. So we have to differentiate what is the Holy Spirit and the Holy Ghost. There is a difference between them. So we acknowledge the Holy Spirit, that is the God Himself. That's why nung kararag tayo, iso natin muna ang awagan tayo, God, our Father in heaven. That is the Spirit, that is the Holy Spirit. Awagan tayo, di ba? So we acknowledge the God, the Creator, first. Thank you. So let us all stand again and let us sing unto the Lord. May I ask? Times you say,
time you're sad and you're lonely, anytime you feel you're confused, lean on me and say your love's mistaken. You can always count on me. Every time you say you've been mistreated, many times you say you've been misused, just lean on me whenever you're in trouble. I will always be around. When